Kamusta po kayo ngayon? Ay nandito na po tayo sa bahay ng ating subscribers. Tapos yung cob light po nito is white, di lang po natin nasindihan. Ito na po yung finished product natin. Corner window. Then nag-decide po yung owner na ang gamitin pong rail track. Good morning mga ka-viewers. Ngayon ay nandito po tayo sa NLEX kasi kanina pong 5:30 AM umalis po tayo ng Pampanga at ngayon po patungo na po tayo sa Cavite kasi meron po tayong i-installan doon na kortina. So nagkataon po, isa lang po talaga yung i-installan natin na bahay doon, si client number 8. Bigla po may kumontak sa atin na subscribers din po. Kaya nagkaroon tayo ng another client, si client number 9. Since 10 minutes away lang po sa bawat area, pinag-isa na lang po natin yung pag-i-install. At walang windows po in total naman yung lalagyan kasi po natin. Kaya kaya-kaya punta po sa inyo ng isang araw. Ngayon, nag-stop over lang po kami dito sa NLEX kasi ayun po, medyo nagugutom na tayo. Hindi pa po tayo nakapag-breakfast. Nagpabili lang po ako ng breakfast sa McDo. So kain po tayo. Ano yun? Tinidor? Sige. Kayo ngayon ay nandito na po tayo sa bahay ng ating subscribers from Dubai. Bale, ito po mga viewers, yung lalagyan po natin na kortina is 2-story. Itutur ko po kayo dito sa bahay po ng owner para po makakuha po kayo ng idea. So sa ngayon po wala tayong info regarding po sa laki po ng lot, floor area, pero yung mga nilagay na lang po ng materials yung i-highlights po natin dito sa house po niya. No? So tara po, mag-turn na tayo dito. So let's go. Para po sa total floor area po ng bahay, ito po ay 200 plus. And para naman po sa lot area ay 224 square meters po yan. Bale, meron po itong 5 bedrooms at meron po itong 4 po na bathroom. Bale, ito po yung front ng bahay mga ka-viewers, no? Napakaganda po nung kanya mga window. Gusto ko yung mga gantong design, yung may pagka-arc. And ito po yung kanyang gate. Yan na po yung design. Light gray, then fences po. Ito naman po yung side view po ng bahay. Kung napansin nyo po yung bahay po ng owner is medyo malaro po ang kanyang mga window. Meron po mga rectangle square po na bintana. And meron naman po yung finish, may pa-arco po sa taas. So para mas ma-appreciate nyo po yung side view, ayan yung itsura po niya. Ang ganda rin po ng kanya exterior paint. Ito po ay tool white po yan na glossy. And ito naman yung back view. And napansin ko po so far, halos mga pinupuntahan ko po na bahay, ang brand po ng aircon nila is Daikin. Siguro matibay at maganda po talaga yung Daikin po na aircon. No? Ito naman po yung design na kanyang post light. So square lang po na minimalist. Then para po sa fences, ito po ay tubular na pinakulay light gray po niya. Parehas po ng gate at service gate po. No? Para naman po dito sa fences, meron po siyang accent design na wall cladding po ng stones. Tapos meron din po dun sa labas po ng bahay. Bali, nakaganto rin po. Same po sila ng design. Para naman po dito sa garahe, bali, medyo makalat lang po na onte dahil may ginagawa pa po sa loob. Anyway, ito pong ceiling niya sa front ng garahe. May nilagay po dito tubular na design na rectangle para makadagdag ganda po sa garahe niya. And ito naman po yung wall cladding na stone na pinakita ko sa inyo kanina sa labas. Gusto ko po yung kulay nito, yung may pagka brown, beige at orange. Ang ganda po na pagkaka-accent niya. No? Anyway, dito po tayo sa kabilang side po ng bahay. Ayan. So dito po may exit door papunta sa laundry area niya. Yung pinto po na yan. Tapos meron na po ditong canopy na may downlight, yung ilaw po doon. And for sure, ito po, filter po ito ng water po ng owner. Ayan. Then, meron ko dito nakita mga papaya. O, may mga bunga siguro pang tinola. Joke lang po. No? Anyway, ito naman po yung back view. Ayan. Para naman po sa ceiling ng owner, ang ginamit po ay Hardiplex. Ayan po yung design. And mga ka-viewers, ito naman po yung itsura ng likod po ng owner, no? So dito po mga ka-viewers ay meron pong lanay. So yung lanay po dito ay medyo malaki-laki din po. Located po ito malapit sa dining area po ng owner. Then meron po ako dito napansin na para mga solar lights. Then ayan po yung ceiling. Yung tiles po na ginamit dito is rustic tiles po na 30 by 60 po yan na matte finish po.
Ito naman po yung other side po ng bahay. Kung napansin niyo po yung mga window ng owner is meron po sliding. Meron din po mga nilagay na awning window. Meron din po pala ditong corner window na lalagyan natin ng kortina yan. Tapos ito po nakita niyo mga light gray. Ito po ay cement po sila. Tinatawag din pong precast. Ayun. Pangdagdag po ng ganda sa bahay. Tapos meron po sila ditong balcony na naka-railings po ng tubular. Gusto ko din po itong nakita kong screen door ng owner. Kasi po yung kanyang screen makapal po. Unlike po sa ordinary nakikita natin. Ayan po. Napakaganda po yan sa personal. Habang nag-install po sila sa loob ay itutur ko na rin po kayo. Kaya pagpasensyahan nyo na lang po kung medyo magulo lang po na onte. Anyway, dito po sa baba kasi ay yung nakikita niyo pong tatlong window na malalaki po na yan, yan po yung lalagyan natin ng kortina dito. Corner window, ito po lalagyan natin yan. Then ito pong rectangle na to. Saka po yung sliding door going sa lanay. Balik po tayo sa screen door. Bali, ito po yung back view. For sure, yung ganito pong klase ng screen door is may kamahalan po na onte. Pero for sure, good investment naman po kasi mukhang matibay at quality po talaga. Kasi makapal nga po yung pinaka-screen niya. And natuwa din po ako dito sa screen ng bintana niya kasi foldable po. Kumbaga ako, first time ko po makakita ng ganito kaya ayun po sa mga viewers natin plano magpalagay ng bintana, meron pong gantong ina-offer sa Pinas. And yung ceiling po niya talagang maganda po talaga ang ceiling pag nag-i-invest po kayo sa ilaw kasi mas lalo po nagmumukhang elegante yung bahay. And one thing din po napansin ko, unique po yung design ng ilaw niya kasi galing po ito ng Dubai. Bale sa center po ng ceiling niya is meron po itong warm po na light. Tapos yung cob light po nito is white. Di lang po natin nasindihan. Ayan po yung details ng ilaw. Oh. Diba ang ganda po. Ng pagka-crystals niya. Ayan. Then ito naman pong dining set niya ay yung chair po. Pinagawa po yan from Betis. Kaya ayun po. Unique din po ang design. Kumbaga tatlo lang po ang stand ang meron yan. Kaya sinare na natin sa vlog. No? Again, gawa po yan sa Betis. Tapos po habang nag-install sila Kuya Tonton. Ayan, pakilaman natin yung mga screen door dito. Check natin. Makakapal po talaga. Tapos, ito naman po yung itsura ng kanyang kusina. Ayan, so, combination po ng wood look and black. So, ito po may mga ayusin pa. Pag-uwi po ng owner, ayun, may mga liligpitin pa po dito. So, ito po yung range hood niya. Ayan, then induction po yung pinaka-stove. Then, dito naman po yung kanyang island bar. Tapos yung kanyang ref is ang brand po Whirlpool. Then yung kanya po mga built-in oven ay Elba po ang brand niyan. Ayan. Then dito naman po tayo sa area na ito. Ito po ay merong common bathroom. So i-bathroom number 1 po natin yan. Ayan po yung details. Then ito naman po yung kanyang laundry area. So, dito po magliligpit-ligpit pa po, no? So, yung brand po ng kanyang washing machine is Whirlpool. So, meron ceiling fan dito siguro pag maglalaba para mas presko po, no? Yung mga blinds po, dati na pong pinalagay yan ng owner. Balik po tayo sa pag-install. Ito pong nilalagay nila Kuya Tonton. Sa taas, ang tawag po dyan is balance board. Ang purpose nito is to add elegant po sa loob ng bahay. Bali, ito po ay custom made. Then, yung kulay po na pinalagay ng owner is color cream. Then, yung nakikita nyo po nail decor, yung mga tuldok-tuldok po dyan, silver po ang kulay niyan. And aside po sa nakakapagbigay po ng elegant itong balance board, na itatago din po natin yung real track po ng kortina. Kaya ayun din po isang purpose niyan. And mga ka-viewers bali, since custom made po ito, nagdadala po talaga tayo ng sewer kasi ang kailangan po nating ma-achieve dito, lagi po sinasabi, yung tamang fit po ng kortina. So ito po hindi naman po nagko-consume ng malaking kuryente. Appreciation lang din po sa owner kay Ma'am and Sir kasi nagsadya po sila ng lunch po para po sa ating mga kasama po sa pag-install po ng kortina. Thank you po again. Continue po natin yung house tour. Bali sa ilalim po ng hagdanan, merong storage area. In fairness, sana maximize po yung space po ng bahay niya. And dito naman po sa kabilang side, meron po ditong powder room. Ang ganda po ng tiles na ginamit niya dito. Yung wall po ay 60 by 60 po na porcelain. Then ito po nakikita nyo accent tiles is 30 by 60 po yan. For sure, sa Wilcon po nabili yan. And para naman po sa flooring, matte finish po yun na 30 by 60.
Ayan o, ang ganda po no, ang cute ng powder room niya. Ito naman po yung design ng ceiling niya sa stairs. Kung napansin niyo po, minimalist lang po ang design ng owner, no? So dito po may naglilinis pa, kaya ayan medyo magulo. Ito po si bedroom number 1. Lalagyan po natin to ng asphalt curtains. So, ayan po. Ito naman po yung common bathroom dito sa second floor. Bali, same po ng tiles sa flooring, 30 by 60. Then 60 by 60 po na tiles sa porcelain sa wall. Then yung accent tiles po sa shower area, 30 by 60. Then may half tempered glass po na partition. Ito naman po si bedroom number 2. Dito ay meron na po mga blinds. Ayan po ay dati na. Tapos po ito po mga flooring na ginamit ay 60 by 60 po na marble. Same po sa first floor po ng bahay. Bali yung ilaw po na ito, nabili po ito sa IKEA. Ito yung parang tinatawag na futuristic na ilaw. Tapos ito try natin para makita nyo po na talagang futuristic siya. Ayan o. Pag po binaba nyo to, magko-close po yung ilaw. Ayan. Then, pag in-open nyo naman po or binabayan, bubuka na siya, no? Ang cute din ng gantong ilaw. Tapos, meron na rin po itong built-in cabinet. Next po natin, ito naman po ay si bedroom number 3. Ito po yan. Bali, ito unahin natin, no? Again, bedroom number 3 po ito. Tapos po, pagpasok nyo, ayan po, no? Ang ganda po ng ilaw talaga nila. Yung gantong flower design, di po talaga mabibili dito sa Dubai po. Tapos, ito for sure ay kwarto na lalaki dahil gray po ang kanyang blinds. So, meron na rin po dito na biling kama, tinakpan po na kasi po yung owner ay nasa ibang bansa po sila. Ito po yung built-in cabinet po niya. Ayan, then okay din po yung tiles pag iisa lang yung design, no? Hindi masyadong masakit sa mata pag paiba-iba ganon. Tapos ito naman po si bedroom number 4. Then same vibe lang din po doon kay bedroom number 3. Same ilaw, ayan. May flower din po. Cute din, no? Tapos, ayan, meron na rin po pinalagay na blinds dito yung owner dati pa. Then, same lang din po ng vibes po kay bedroom number 3. In fairness, maluwag po yung kwarto. Partida, meron na po na ilagay dyan na built-in cabinet, no? Kaya, okay naman po yung mga laki ng kwarto po ng owner. Tapos po, di na po tayo nakapunta sa master's bedroom kasi po may naglilinis. Anyway, ayan po yung itsura ng ilaw dito sa stairs. And ito po yung top view ng stairs ng owner. Napakaganda po ng pagkakapintura. And ayun po, tingnan nyo naman po kung gaano kapulido po yung pagkakagawa ng kanyang hagdanan. So, balik lang din po tayo ulit sa pag-install. Ito po sa corner window, ang ilalagay po natin na railings is bended. Kasi po gusto po ng owner is walang dugtungan. Gusto niya connected as one. So, ayan po. Kaya tinawag siyang bended kasi nga po, binend natin po yung railings. And ayan po yung mostly ginagamit talaga pag po corner window. Then mga ka-viewers, ito po yung first client po natin na nilagyan po natin ng bended po na railings. Since okay na po yung railings, ayan, naglagay na po tayo ulit ng linen. Bali, itong linen po natin ay sheer po itong nilalagay ni Kuya Marvin. Share ko na lang din po na yung owner is na-request po na kung pwede yung iba pong window ay wag na pong lalagyan ng curtain holder. Kaya meron po tayong nilalagay na pang-ipit po ng ganito sa kortina. Ito po yung sinasabi sa curtain holder. Ito po ay dinidikit lang ganon. Parang ganito po. Ayan, didikit lang po. Di na po kailangan isabit gaya pa na sinabi ko. So, na po natin yung kortina. Tapos sama-sama na po natin yung blackout curtains. Diba ang galing po? Then, ito na po yung halos finished product natin. Pina-finalize na lang po at mamaya-maya po lalabas na po yung ganda niyan. So, ginabi na po tayo. Ganun po talaga katagal lang po kasi talaga yun po yung hinabol natin quality and hindi po natin minamadali yung pagtatrabaho kaya hanggat pwede pong gawin na pulido, gagawin po natin. So, ito po yung bended. Pag po glinide, ayun po, smooth, diba? And after ng ilang oras po mga ka-viewers, ito na po yung finished product natin. Bali, nilagay po natin sa dining area is meron pong balance board. Then, plain color po na blackout Korean asphalt curtains po. Ito ay color cream and sheer po yung linen natin. Then, ito pong blinds po na ito is remaining na po ito dito. Dati na po, no? Bali, share ko lang din po yung ilaw ng owner. Galing po yun ng Dubai. Napakaganda po kasi kaya ayun, kanina ko pa pinagmamasdan. And yung gusto ko po, yung dining table niya, nabili po ito sa Furniture Source. Then ito naman po mga dining chair ay kay
Gasa. From Betis, Pampanga po yan. Pinaka-custom made po ng owner. So ito po yung ginawa natin dito. So mahaba-haba po ito. Kung gusto niyo po malaman yung inabot po ng presyo nito at sukat, pwede po kayo mag-message sa akin sa Facebook, Billy Toledo Vlog po. So mga ka-viewers, ito naman po yung living area ng owner. Yung nilagyan po natin ng kortina dito is corner window. Then nag-decide po yung owner na ang gamitin pong rail track is bended. Kaya kung napapansin niyo po, nakapa-bend. So ito po, din na natin nilagyan po ng tassel kasi ganun po talaga pag po bended, di na po nalalagyan siya ng tassel sa gitna. Then same lang din po, cream po na blackout curtains, Korean blackout curtains din. Bale, hindi na rin po pala natin nasagad sa ceiling po yung pinaka-rail track kasi po mga ka-views dito sa corner ay mayroon po nakababa po na ceiling. So, sinunod na lang po natin dito yung rail track doon po sa kabila po na window. Ayun po, no? So, ayan na po yung pinaka-finished product natin. Bale, yan po ay 1-year warranty po yung services po na provide natin kung plano nyo po magpa-install. Dito naman po tayo sa isang bedroom. Bali dito po may malaking sliding door. So ito po yung nilagyan din po ng asphalt curtains. Ayan po. No? So same materials lang din po. Plain po na asphalt curtains po na color cream. So pwede po kayo mamili kung gusto niyo po ay combination or plain color. And po mga ka-viewers, ang bahay po ng subscribers natin from Dubai. Sa totoo lang po, gusto ko po yung bahay nga napakaganda, napaka-elegante, lalo na po yung mga ilaw. So, importante din po talaga na mag-invest po tayo sa light fixture kasi po nakakadagdag po yun ng ganda sa bahay. So, sinasuggest ko po talaga hanggat maaari po na mag-ocular po tayo sa bahay po ninyo para makuha po natin yung tamang sukat at tamang fit po ng kortina. Ayun po yung marirecommend ko. Although meron po tayong mga subscribers na magaling naman po magsukat, pwede naman po sila mag-send na lang po sa atin at ayun po, para po makagawa din tayo ng quotation, may idea sila, lalo na po kung may kalayuan po na onte. Pero sa totoo lang mga ka-viewers, ayun po, hanggat kaya po ng gulong natin, aarangkada po tayo at i-installan po namin kayo ng kortina. Sa totoo lang po na overwhelmed po ako dahil po inuulan po tayo talaga ng inquiries ngayon. Kaya thank you so much po sa mga supportive po natin viewers, sa mga subscribers po, at sa mga viewers po na kahit na may kortina yung bahay nila, gusto pa rin po nila akong papuntahin sa bahay nila at kunin para po installan sila ng kortina. Thank you po, no? Ayun po sa owner po na nagpalagay po ng ating kortina. Thank you po sa pagtitiwala, ma'am and sir. And as per po sa client natin, nagustuhan niya naman po, ayan po ang naging feedback niya sa ating install na kortina. Kaya kung gusto niyo po magpa-install, ayan, mag-inquire na po kayo sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog. Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!